فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Na kung kaya hayaan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako at siya na tinanggihan ng dakilang Quran na ito dahil katiyakang nasa akin ang pagbabayad at pagpaparusa sa kanila na pagkakalooban namin sila ng mga kayamanan, mga anak at mga biyaya bilang pagpapaluwag sa kanila na hindi nila namamalayan na ito ang dahan-dahan na pagpapahamak sa kanila at bibigyan namin sila ng sandaling ginhawa at pahabain namin ang kanilang buhay upang mas lalong maragdagan ang kanilang mga kasalanan. Patiyakan ang aking panukala na pagpaparusa sa mga walang pananampalataya ay matatag o matibay. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. O sinisingil mo ba, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila na mga walang pananampalataya ng makamundong kabayaran bilang kapalit sa iyong pagpaparating ng mensahe, na sila sa ganoong paniningil ay nabibigatan at nahihirapan? O mayroon ba silang kaalaman hinggil sa mga bagay na di nakikita, na sila ang nag-aatas ng pagtatakda para sa kanilang sarili na mas nakahihigit daw ang kanilang antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga naniniwala sa Allah? Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. O sinisingil mo ba, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila na mga walang pananampalataya ng makamundong kabayaran bilang kapalit sa iyong pagpaparating ng mensahe, na sila sa ganoong paniningil ay nabibigatan o nahihirapan? O mayroon ba silang kaalaman hinggil sa mga bagay na di nakikita, na sila ang nag-aatas ng pagtatakda para sa kanilang sarili, na mas makahihigit daw ang kanilang antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga naniniwala sa Allah? Iisin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang anumang pinagpasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyong Rabb na tagapaglikha at kanyang itinakda, na kabilang dito ay pagbibigay ng palugit sa kanila at pag-aantala ng iyong pagkapanalo laban sa kanila. At huwag mong hayaan na maging katulad ka ng nilamon ng malaging isda na si Yunus sa
pagmamadali at pagkagalit noong siya ay nanawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang Rab na tagapaglikha, na siya ay punong-puno ng pagdadalamhati, na hinihiling niya na madaliin ang pagpaparusa sa kanila, na kung hindi lamang umabot sa kanya ang biyaya ng kanyang Rab na tagapaglikha, na siya ay ginabayan para magsisi at ito ay tinanggap sa kanya, ay iluluwas siya ng isda sa dalampasigan na pababayaan at sisisihin dahil sa siya ay nakagawa ng isang bagay na karapat dapat sisihin. Subalit, dahil sa siya ay pinili ng kanyang Rab na tagapaglikha para sa kanyang mensahe, na kung kaya siya ay ibinilang sa mga mabubuti, na mabuti ang mga layunin, mga gawain, at mga salita. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. At halos maitumba ka sa iyong kinaroroonan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga walang pananampalataya dahil sa kanilang matinding pagtingin sa iyo bilang puot at galit noong narinig nilang Quran na kanilang sinasabi, katunayan ikaw ay nasisiraan ng bait. Wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Balit ang Quran ay walang iba kundi pagpapayo, paalaala sa mga tao at mga jin. At dito po natatapos ang ating pagbabasa ng Surah Al-Qalam, ika-68 kabanata ng banal na Quran. Muli po, ito po si Paul Pili Ahmad Israfil, nagsasabing Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang kapayapaan, ang biyaya at ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapas sa inyo, kabayan.